Sa Batangas na baha. Doon kasi nagkatrabaho yung kapatid ko. Kagabi umuwi. Dala niya yung cellphone. Lemery, Batangas ba? Kasi Sa ano ko yan? Taal? Tanawan. Tanawan? Inaabot din pala ng baha ang Tanawan? Doon sa may ano sila sa may Kalawaan banda. Oo, binaha nga pala yung Kalawakan. Diba? Oo. Walking distance lang sa kanila sa Kalawaan. Kaya nga malalim talaga ba ron? Basa sa Kalawakan, Batangas. Cellphone. Yun yung basa niya, inaabot. Oo. Part sa baba, sa taas, inaabot siya. Tignan natin yung kagad sa basa. Check muna natin ang tester para sure tayo kung walang full shorted or kaya grounded parts para na Balik mo tayo sa amin. Hindi ko nagbayad doon. Wala din mo na lang. Hindi nagpalit? wala lamang short. Ito na yung Vivo Y91, yung naanod sa baha sa may Batangas sa dinala sa atin. At ito yung naging problema niya. Siyempre alam na nyo kagad kung ano yung naging problema niya. Paita ko lang din sa inyo. Vivo Y91 yung nalubog sa baha. Kalawakan, Batangas, Kalawakan. Tanawan, Batangas. Ito yung issue ng Vivo Y91. Kaya kung mapapansin ninyo, no, buti ka mo, hindi siya ganong naapektuhan yung motherboard. Wala ring grounded or shorted. Ang nasira lang sa kanya is yung LCD. Then kinilining ko lang din yung charging pin. Now, okay na siya. Waiting ko lang din yung customer para matest lalo maigi yung LCD screen. Goods pa, lang may mga part na nabasa sa kanya. Ayan yung SOP natin. Linisin na natin para sulit din naman yung customer. Dahil yung mga part ng yung mga kulay white na amag is basa po yan, water damage po yan. Ayan yung mga cause nya. Dami kaya para pagka nakita nila yung video natin, uy, sabi okay naman pala ron, hindi naman natin pababayaan yan na ganyan lang yung itsura niya. Kahit papaano meron tayong puso sa mga customer natin.